Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng Victory at Mactan. Dinaluhan din ng Pangulo ang groundbreaking ceremony ng Mactan Expo Center na magiging sentro raw ng trabaho at turismo sa Cebu. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-503 anibersaryo ng kadaugan sa Mactan o Victory at Mactan ngayong araw, nag-alay ng mga bulaklak si Pangulong Bongbong Marcos sa bantayog ng bayaning Lapu-Lapu sa Mactan, Cebu. Dinaluhan din ng Pangulo ang reenactment ng The Battle of Mactan. Dito ipinakita ang pagdating ng mananakop na si Ferdinand Magellan kasama ang kanyang hukbo mula sa Espanya sa dalampasigan ng Mactan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos na patuloy pa rin ang laban ng mga Pilipino laban sa kahirapan at problema sa kalusugan. Na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Nangangailangan ito ng ating katapangan, ng ating pagkilos at higit sa lahat ang ating pagkakaisa. Present din sa pagdiriwang si House Speaker Martin Romualdez, Cebu Governor Gwen Garcia at ilang lokal na opisyal ng Cebu. Dumalo rin ang Pangulo sa groundbreaking ceremony ng Mactan Expo Center sa Mactan, Newtown. Dito itatayo ang mga gusali ng mga kumpanya sa sektor ng Business Process Outsourcing o BPO. Mayroon ding mga hotel at kondo. Kaya bukod sa trabaho, magiging sentro rin ito ng turismo. We learned a new term today. Workcation. Ngayon ko lang narinig yun eh. But these are the concepts that make for a livable community. This township will further strengthen the city's position as a major destination for key business events, both local and international. That will be a source of pride not just for Cebu but for the entire country. Nasa 1.5 billion pesos ang inilaang pondo para sa 30 ektaryang proyekto. Layo nitong mas mapaunlad pa ang meetings, incentives, conferences and exhibitions o MICE tourism industry ng probinsya. Sa Mactan Expo Center nakatakdang gaganapin ang ASEAN Summit sa 2026. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe